na sour graping, for sure nagagawa mo to one way or another pero hindi ka aware na sour graping pala yung tawag dito. When we sour grape, we try to hide our disappointment about us not getting our goals. Kumbaga, pinapababa natin sa isip natin yung importansya ng goals na hindi natin maabot as a means of saving ourselves from pain. Iniisip na lang natin na hindi naman talaga natin gusto yung bagay na yun. When deep inside, it's something we really, really want. Ang mahirap lang, maraming tao yung nagiging haters or trolls or bashers dahil hindi nila nakukuha yung mga pangarap nila. Isa pa, we tend to get frustrated with ourselves and then with other people. Dito sa video na to, share ko lang yung counterpart ng sour graping. Ito yung sweet lemonade. So context muna, saan ba nang galing yung term na to? Galing to sa kasabihang, when life gives you lemons, make a lemonade. Kasi alam natin na yung lemon, maasim yun, di ba? Pero kapag nilagyan natin ng sugar at tubig, pwedeng tumamis siya, nagiging lemonade. Ganon din sa buhay, kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay natin, kaya nating hanapan ng magagandang kalalabasan yung bagay na yun, yung pangit na nangyari na yun. Ito kasing sweet lemoning at sour graping ay parehong manifestation ng defense mechanism na rationalization. Pero ang tanong, pangit ba yun? Masama ba yung sweet lemoning? At para mas may paliwanag pa ang ibig sabihin ng sour graping at sweet lemoning, eto na, kasama na po natin ang isang life coach na si Jeric Timbang. Good morning, Coach! Good morning! Hi, Coach Jeric! Welcome to Kada Umaga! Thank you for the invitation. Oo. Itong sour graping na to, matagal ko itong naririnig eh. It's been a term that's been used for a long time na. Kasi nga, nanggaling yan sa isang fable, di ba? Kung saan parang merong fox na pilit inaabot yung grape pero hindi niya maabot, tapos sinabi sa sarili niya, ay hindi naman masarap yan. Oo. Yung sweet lemoning, galing din sa kasabihan, sabi mo sa kasabihan siya. Na when life gives you lemons, make lemonade. Yes, exactly. Okay, so ito ay nauuso mga terms ngayon ulit. Okay, bigyan mo nga sila ng mga halimbawa, Coach. So, ang isang halimbawa ng sour graping kapag meron kang goal na hindi mo nakuha, binababa mo yung value ng goal na yun para sa'yo. So halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, no? Tapos gustong-gusto mo yung kumpanya na ina-applyan mo, gustong-gusto mo yung trabaho, dream job mo siya and whatnot. Tapos nalaman mo na hindi ka natanggap. Di ba? Ang sakit. Okay. Ouch. Sinasour grape natin yung sarili natin sa pag-iisip na, ay, hindi ko naman talaga gusto yung kumpanya na yan. Ang layo ng bahay namin dun sa trabaho na yon. Ang baba pa ng sweldo, toxic pa yung environment, and so on. Para pampalubag loob ba, kumbaga. So, yun yung isang malaking example ng sour graping. Sour graping. Okay, si sweet lemoning naman. Yung sweet lemoning naman, Ginawa talagang verb yung lemon Sweet lemoning. Okay. yung sweet lemoning naman, ano siya kapag merong mga pangit na nangyayari sa atin, nahahanapan natin siya ng positive spin. Kumbaga, ine-explain natin sa sarili natin in a more positive light yung pangit na nangyari na yon. So, halimbawa, nag-break kayo, di ba, Katulad ni Ben. Nasa isang relationship ka, di ba? Tapos nag-break kayo. Pwede mong isipin na, ay, okay lang yan, marami pang iba dyan. Ayan, marami pang mas bagay sa akin. Okay. Ganyan. Ano naman, Coach? Bakit mali yun? Masama ba yun? Di ba nga sinasabihan tayo lagi na think positive? Yes. To look for the silver lining. Brighter at kung ano-ano pa, brighter side. Common tong advice na to, no? Yung be positive, di ba? Ang problem lang is kapag masyado nating in-abuse yung sweet lemoning in such a way na walang basis sa reality, yung pagiging positive natin. Kasi maraming tao yung nagtatry ng positive thinking, pero hindi tumatagal. Nagbabalik din sila sa negative thinking kasi walang basis yung pag-iisip nila ng positibo. So, anong example nito? Halimbawa, gusto mong magnegosyo, no? Okay. Pero nalugi ka. Okay. So, ang sinasabi mo, ay hindi talaga ako para sa negosyo, para sa empleyado na lang ako talaga. Diba? May mga tao talagang nabuhay para magnegosyo at hindi ako yon. Tapos pupunta ka sa kabila, yung sweet lemoning naman, okay lang, marami namang trabaho na pwede dyan. Pero hindi ka naman nag-a-apply. So, hindi talaga magiging applicable sa'yo yung paghahanap ng trabaho kasi hindi ka naman nag-a-apply. Hindi mo inaayos yung resume mo, hindi ka
nag-aayos ng sarili mo, di ba? Hindi ka gumagawa ng paraan para ma-achieve mo yung kung ano. Yes. Parang nagiging in denial ka overcome. about the real problem. Yes. Kung Kumbaga. bakit hindi umusad yung negosyo mo. Yes. By saying na parang, I think I would be a better employee than being a better, entrepreneur, than yeah. being a good entrepreneur. Yes. Diba? Meron kang missed opportunity if you don't deal with that. And we have to process the things that are happening kasi sa buhay natin, di ba? Kasi hindi tayo mag-grow kapag hindi natin pinaprocess yung mga negative circumstances na dumadaan sa buhay natin. And kapag sobra lang tayo nakatingin sa positibo, lagi lang tayong gusto natin positive yung feeling natin just because we want to be positive in life. Tama. Or kung ano yung masasabi ng ibang tao. And nagli-lead to into toxic positivity. Meron palang ganun. Yes. Pati Meron. positivity nagiging Meron na rin toxic. Meron na yan. positivity. Yeah, I guess dapat talaga merong evaluation. Yes, mahalaga sa talaga. totoong nangyayari. And then may acceptance din sa yes. mga totoong problema natin sa ating mga personalidad bago tayo maging positive. True. Kasi maraming tao yung nagsiskip dun sa reflection, siniskip nila yung pag-iisip, ano ba yung nangyari, bakit nangyari to, at dumidiretso sila doon sa positivity na nakakasira nung kanilang potential growth sana. Kasi hindi sila natututo, so dinadala lang nila yung old problem to new situations. Coach, mas napansin mo ba to sa mga generation ngayon? Actually, oo, marami. Kasi Bakit unang-una, very prevalent yung advice na be positive, di ba? Very, marami tayong naririnig ng mga influencers na nagpapakita lang ng positivity and all without saying, ano ba yung other side nun? Which is, kailangan maging logical din tayo in approaching the positivity of things. Yung positive side. May naalala lang ako, girls, and coach, na may nangyaring ganito dito sa Pilipinas, very recently, I think during pandemic, na yung mga tao walang trabaho, blah, blah, blah. And then si Donna, yung vlogger, may nag-post siya na ang mga tao, nag-dictate sila na that's toxic positivity. Yeah. Yung parang sabi niya, mag-thank you nga kayo na may trabaho kayo or something like that. May something to that extent, Yeah, which is yeah. also, it's like Yes. So kung hindi siya talaga restrained or kung hindi natin na-accept yung mga bagay na nangyari and we just go straight to just looking at the positive things. At saka kapag dinidiscount natin yung problema ng ibang tao at sinasabihan lang natin sila ng ay maging positive ka lang, magiging okay din lang ang lahat. That is considered toxic positivity na. Ano yung tamang positivity? You have to consider yung mga nangyari. Yun nga. So you have to reflect, analyze yung nangyari. So for example, nagkaroon tayo ng problema. Let's go back to the pandemic, no? Pandemic era. Na maraming tao yung nawala ng trabaho. They have to acknowledge that masakit mawala ng trabaho at mahirap yung pagtatrabaho. But As opposed to saying right away na, at least marami akong time. Yes. Oo, Yes. Oo. Exactly po. Kasi ayaw din naman natin mag-wallow in self-pity. Yes. Diba? You have to straddle that fine line, diba? Exactly po. Kasi kailangan balance yung tingin natin. Kasi kapag puro negatibo tayo, magsi-self-pity naman. Pero kapag puro positivity naman, nagiging delusional. Walang basis yung positivity. Yung sinasabi ng mga Gen Z na delulu. Yes, delulu. Parang workout clothes yan Delulu. Mamahalin yan. Ano naman, okay, himay-himayin naman natin yung SAR graping. Ano naman yung delusional din yung SAR graping di ba? Parang it's denying that you never really wanted something just because you didn't get it. Yes, Parang ganun ba? exactly. Hindi ba yun maganda dahil nakakalubag ng loob? Yeah, meron siyang tamang paggamit at meron namang maling paggamit. So ano yung tamang paggamit niya? Kapag yung sinabi mo Miss Pia na nakakapagpalubag loob siya. Kasi ang rationalization na pipigilan na itong masaktan pa tayo lalo by looking for logical explanations. Bakit nangyayari? 'Di ba? So maganda siyang gamitin if mabibigyan ka nito ng logical view at ma-encourage ka to move to the next goal. Pero kapag pangit naman siya, kapag naging limiting belief mo yung sour grape na yung basically yung explanation mo sa sarili mo, naging
limiting belief mo siya. So, halimbawa, para mas madali nating maintindihan, no? Let's say na meron kang babae na pinupursue. So, yung mga lalaki, nagpo-pursue sila ng isang babae. Gustong-gusto nila yung babae na yun. Okay. Tapos, nabasted sila. Sakit, di ba? Ang sakit. Ang sasabihin nila doon sa babae, ay, hindi ka naman ganun kagandahan eh. Di ba? Ay, mas Narinig marami. na natin yan. Hindi naman kaganda. Di ba? Mas Ayaw ko marami- naman talaga sa kanya. Yan, Ay, mga ganon, no? Marami pang mas maganda sa'yo, walang magkakagusto sa'yo, ganyan. Yun ang form ng negative sour graping, di ba? Okay. Whereas kapag yung pagsa-sour grape in a more productive manner, sasabihin mo na, ay, okay lang yan, di ba? Hindi man ako nagustuhan nun, meron pang ibang... Merong naaayon sa Yes, akin. meron iba pang magkakagusto sa akin. Ganyan. Pero manliligaw ka. Yes, manliligaw ka. Kasi baka mamaya parang sasabihin mo na meron pang ibang magkakagusto. Nandun ka lang. Yeah, diba? naghahanap ka lang Wala ka na- namang ginagawa. And hindi mo na-analyze yung sarili mo. Bakit Tanungin kaya mo hindi muna. ako nasagot Oo. nitong girl na? Ay, Yes, ano yung exactly, problema? exactly. May problema Baka dyan. mamaya- Nagtututbrush ka ba? Yeah, Tanungin mo exactly. yung sarili. Naliligo ka ba? Exactly. Kasi awareness is important, Oo, di kasi ba? madalas ang sinisisi natin yung ibang tao where dapat tinatanggap natin yung personal responsibility. Titingnan muna natin ang sarili Yes, natin, di ba? exactly. Pero coach, may mga katanungan din ng ating Kada Squad dito sa audience. O yung sa mga studio. mamis dyan, narinig nyo na ba ito sa inyong mga anak? Nagamit na ba ito? Nagamit na ba ito sa kanilang break-up? Sino magtatanong po? Taas kamay? Ayun, si Irene. Go Irene! Gusto ko si Thanks, Irene. Direk Very Jane. active Participative today. member of our audience. True. Go Irene! Sige, meron yan, Irene. Yan. Yung ano po, paano ko po masasabing gaslighting na ang sour graping at pagiging delulo naman ang sweet lemonade? Very Gen Z. Very Gen Z. Ang daming terms. Oo, may sige. gaslight na may delulo. Yeah, oo. Sige, simulan natin sa yung pagiging delulo nga ng sweet lemonade. Sweet lemonade. At nagiging delulo siya kapag sobra yung gamit mo and at the same time, walang basis nga sa reality. So, kanina nabigay na natin yung example, no? Yung gaslighting naman at sour graping ay magkaiba yan. Actually, itong term na gaslighting, madalas tong nagagamit sa maling context. Kasi for somebody to gaslight or para ma-experience mo yung gaslighting, may dalawang party yan. Okay. Yung gaslighter at yung gaslighted, yung party, yung victim, kumbaga. So kung wala yung dalawang party na yon, mahirap masabihin na gaslighting siya. At the same time, yung gaslighting, ginagawa natin sa ibang tao to manipulate them para tanungin nila kung totoo ba yung iniisip nila, totoo ba yung napapansin nila. Pare confused sila. Yes, parang ganon. exactly. So, basically, yung gaslighting, kinu-question natin yung reality natin. Ganon yung effect niya. Whereas yung sour graping, ginagawa natin to sa sarili natin to protect ourselves from further pain. So gaslighting is questioning somebody else's beliefs. Yes. So, Hindi maaaring... pala ito panggagatong. Hindi lang panggagatong. Parang connected sila ng gatong, Oo, gaslighting. actually. Yun, sa maling context kasi siya nagagamit. So, hindi na natin alam saan ba talaga dapat ginagamit itong gaslight na term, di ba? Ayun. Minsan kapag nagsinungaling lang yung isang tao, sinasabihan na gaslight na yun. Pero hindi naman talaga. Oh, I see. Dami nating natutunan doon. Okay ba, Malinaw Irene? na ba, Irene? Yes po. Okay. Thank you, Irene. Thank Meron pa you. ba ang kada squad natin na gusto magtanong? Si Ashley. Ayan. Parang Gen Z din to. May magandang benefits po ba sa isang relasyon ang solar Sour graping? graping. Meron ba daw benefits ito, Coach? Yes, meron din. Pwedeng Ang sour maging graping. Sige simula ito ng pagkakaintindihan ng couple. Paano, Coach? So for example, nakikita natin sa social media, ang daming mga nagpo-post ng sweet sila, di ba? Ang dami yung nagpo-post ng surprises and whatnot. So, maaring sour grape, for example, ng babae, gusto niya na ma-surprise din siya, ma-effortan din siya. Maaring niyang gamitin itong rationalization to see the perspective ng boyfriend niya, bakit hindi niya nagagamit. And instead of being emotional about the issue, mas nagiging level-headed siya. But hindi doon natatapos. First step lang yon. So dapat i-communicate din niya yung gusto niya mangyari doon sa boyfriend niya para makahanap sila ng
pagkakasunduan. Diba? They have to understand each other. So, first step lang siya, pero you have to go through the next steps para maging beneficial siya sa isang relasyon. Depende kung paano mo talaga siya gagamitin. Exactly. Yun yung kung magiging benefit ba siya or mapapasama lang inyong relasyon. These days ba, Coach, itong mga terms na ito ay ginagamit usually for relationships? Oh, usually relationships. relationships, and it could also be, yun nga, sa work, sa business, marami. Sa life itself. Meron ka pa bang dagdag na advice o meron ka bang hindi nabanggit about sour graping and sweet lemoning na dapat naming malaman, Coach? Yung isang pinakamalaki na siguro practical advice is to know really paano ba properly to dapat ginagamit para hindi natin ma-misuse, ma-abuse, and at the same time, matulungan tayo nitong mga defense mechanisms, especially rationalization, since yun yung topic, to grow, to become a more mature person, more mature emotionally, and also psychologically. Oo nga. Tama. Kulang sa maturity yung panay laging gumagamit ng sour graping. At saka na Sweet lemoning. lemoning. Although ako parang I would rather be a positive person than a not positive person. Pero wag naman yung delusional ka na. Di ba? Tama. Actually, mas preferable naman talaga yung pagiging positive versus the negative. Pero yun nga, kapag toxic na siya, meaning dinidiscount mo na yung problema ng iba, hindi na rin siya nakakatulong para sa atin. Yeah, it's out of reality. Yes. Okay. Yun. At Coach, baka meron pang mga ibang katanungan ang ating mga kada about other things. Ano bang expertise mo? Ang expertise ko talaga is helping people find their purpose in life. So yung mga lost people, dealing with quarter life crisis and all. So if you have questions, you can reach me at Hey, I'm Jeric sa TikTok, Facebook, and even YouTube. Grabe yung quarter life crisis. Pwede ba yung next topic? Ang aga pala. Ang aga palang may crisis na. Pwede ba yung next topic? Kasi baka mamaya yung mga mommies na kada natin, nahihirapan din kung paano nila alagaan, intindihin yung anak nila na nagsasuffer na pala sa quarter life crisis. True. Magandang topic yan. Kasi marami tayong mga youth na talagang cannot find other direction. 'Di ba? Kaya dito lang kayo, ha? Huwag kayong aalis, huwag kayong bibitiw dahil i-guess natin ulit si Coach Jeric. Maraming salamat. Thank you so much, Coach Jeric. At dahil napaka-informative ng ating segment ngayon, meron kaming gift sa'yo mula sa front row. Maraming salamat. Thank you, front row. And thank you, of course, Kaday, Miss Pia, Miss Emma, and Miss Diana. Maganda yan, oo. So, babalik po si Coach Jeric to give us more information and on various topics, life coaching topics. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!